Alright! So, hello, TribeX! Ayan. Saan ba yung X? Okay. So, okay. Okay. So, question lang muna. What stage of your life had the greatest impact on you? Meron bang mga sagot? So, nakita nyo na yung sinare ko kanina? Siguro some of you would say, nung married life sila. Kasi ang daming changes talaga na nangyari nung kinasal sila. Siyempre, you're deciding for two persons na. Ikaw at saka yung partner mo, di ba? And paggising mo, hindi ka pwedeng gumimik ng ikaw lang mag-isa. Dapat isipin mo din yung wife mo. Meron akong kaibigan actually na nung single pa kami, naglalaro kami ng basketball. And every time na maglalaro kami ng basketball, we just had to clap yung hands namin. Papalakpak kami ng ganon. Tapos, labas na kayo, basketball tayo. Tapos one time, so kinasal na siya, pumalakpak kami, tapos lumabas yung katulong. Sabi nung katulong, ano po yun? Tapos sabi namin, si Earp po, andyan po ba? Tapos ang sabi, si Kuya, wala po dito, natutulog, umalis. So, yun yung last time na nakita namin yung kaibigan namin. So, the next na siguro, yung may greatest impact sa buhay natin was yung being a parent, di ba? Merong mga anak. And syempre, kapag may anak tayo, iniisip na natin yung mga pakakainin natin, paaralin natin. Isipin din natin yung mga household chores. Isipin natin yung tuition. And alam natin na maraming priorities in life na kailangang isipin din. Di ba? Pero ako, wala dun yung sagot ko sa dalawang yon. Hulaan niyo kung ano yung akin. Actually, it was nung nagka-crush ako, sinundan ko siya sa pagtuturo sa isang preschool for 3 years. So sinundan ko siya sa pagtuturo ng mga 3 to 6 years old na mga kids. And that time, I was a graduate of BSECE. So I'm a licensed Electronics and Communications Engineering, pero napadpad ako sa pagtuturo. And ang layo, no? Dahil lang ba sa crush yun? So, ang ginawa ko, ito pala yung proof na, no? So, ito yung mga co-teachers ko at program managers. Ayan. So, nagtuturo din ako na magdasal sila. Ito yung mga kids na tinuturuan namin, and they're around mga 20 kids yan. Yung malalaki, hindi yan kids. Mga nanay yan, mga nanay. So, imagine nyo na lang yung saya na magtuturo sa mga sa mga kids. So, these are my co-teachers and program managers. So, yan yung proof na naging teacher ako. And, alam niyo yung experience that time. We were teaching, yun nga, sa yung Gawad Kalinga. Are you familiar with Gawad Kalinga? Ayan. So yung Gawad Kalinga, they have this program for kids called Sibol. And we're handling 3 to 6 years old na kids. Tapos may training din kami to become teachers. Kami rin yung gumagawa ng mga curriculum. So sabi ko that time, parang gusto kong magkaroon ng anak someday. So I want to have my own kids. Siyempre may asawa din dapat, di ba? So, sabi ko pag magkakaroon ako ng anak, gusto ko pangalan nila si Luke, Mark, Matthew, at saka si John. Ayan. Puros lalaki. Ayan. Tapos, dahil nag-handle nga ako ng mga kids noon, mga 20 kids sa isang session. Sabi ko, magiging magaling na tatay ako, sigurado. And
dahil kami yung gumagawa ng mga curriculum, gusto ko rin ako mag-homeschool sa kanila. Kasi ang galing ko na noon eh. Nagtuturo ako ng mga 20 kids. And yet, parang andali na lang para sa akin that time. Pero, alam yun, minsan binibigyan tayo ng life, ng reverse card. Yung kala mo, alam mo na lahat ng mangyayari, nakaplanado na yung gusto mo sa buhay, pero hindi pa pala. Merong bibigay na ibang baraha sa'yo si God. So, yung Luke, Mark, Matthew, and John ko, naging hope, faith, love, and miracle. So, lahat sila, girls. So, imagine nyo na lang sa bahay namin, punong-puno ng estrogen. Kaya ganito na lang yung kulay ng buko ngayon. So, pero ikukwento ko sa inyo later on about sina Hope, Faith, Love, and Miracle. Gusto ko muna mag-share sa inyo ng isang study na nabasa ko. It's about Aldrich and Cliff noong 2003. And ang sinasabi lang dun sa study na yon is, teka, gusto malaman muna, sino pala yung may anak dito? Yung mga may anak? Madami din. Sino yung mga may gusto ng magkaanak? Marami rin. Ayan, okay. So, congratulations guys, kasi good news to actually. So, ang sinasabi dito sa study na to, na kapag dumadami yung kids mo, ang tendency for the parents is magkaroon ng sariling business. Okay? So, yung mga parents, mas nagpupursige na magkaroon ng, maging self-employed, magkaroon ng business nga. So, ang lesson doon, yung mga single, mag-anak na kayo para magka-business na. Di ba? So, yan, di ba? Pero alam niyo yun, yung pagkakaroon ng pagiging parent at saka yung pagkakaroon ng business, medyo mahirap din siya. And I'm sure yung mga kaibigan ko dito na may anak na rin, medyo nararamdaman na rin nila yung hirap ng pagkakaroon ng anak. Dahil you have to balance yung parenting duties and yung pagkakaroon ng business. And actually, sobrang struggle siya. Kasi, alam mo yung feeling na meron kang client call, tapos pinapatulog mo yung anak mo. And totoo ito nangyayari sa akin. May call, nagising kasi yung anak ko. Tapos kailangan buhatin ko siya dahil kailangan ko patulugin . Ngayon, habang nasa call, buhat-buhat ko siya, and sobrang stress ako kasi ang ingay. So nakamute lang ako. Tapos meron ding time na may meeting ako and sinasabi na ng client yung mga parang requirements. Tapos yung mga kids ko, nasa likod, naglalaro. Yung ingay-ingay. Hindi naman ako pwede magmukhang galit dun sa client dahil nandoon yung mga kids nga . So, hindi ko pwedeng lapitan yung kids, sisigawan ko, edi na lang itsura ko nun sa client, di ba? Medyo stressed out lang. And it can be very overwhelming. So, siguro ang question is, hindi talaga, it's not about how to balance having a business and being a parent, but how to prevent and stop overwhelm. Agree ba kayo doon? Kasi parang you can never balance having a business and yung parenting duties. Meron talagang time na mas malaki yung iaalat mo sa family or merong mas mataas doon sa business. Okay? So again, I want to share with you 3 things I do to help me stop and prevent overwhelm. Gusto niyo ba marinig yon?
Sino ba yung mga overwhelmed dito sa family life at saka sa business nila? Parang konti lang ah. Ayan. Okay. So, ready na ba kayo? Treat work like sex. Yun. Uy, ang dami na excite. Iba. So, pag sinabi kong treat work like sex, huwag kayo mag-overwork, ha? Okay? So, pag sinabi kong treat work like sex, you need to schedule it. Okay? Hindi pwedeng matawa ninyo ah. You need to schedule it. Kasi you need to prepare for it. Di ba? Ang dami kinikilig, oh. So you need to prepare for it. Kasi imagine nyo na lang, na galing kayo sa work, pagod na pagod, wala na kayong energy niyan, di ba? Di ba? Wala na kayong energy niyan for the big event. Di ba? Agree? May nag-no? So, syempre, kailangan pinaghahandaan yan, di ba? And, kwento ko lang sa inyo noong 2019, hindi to about, hindi to about sex. Kwento ko lang sa inyo noong 2019, kasi nagka-pandemic noon, di ba? Nagkaroon ng lockdown. And my clients back then were wedding photographers, mga nasa wedding suppliers. And I was helping them with marketing. Pero syempre, dahil na-cut off din yung event, hindi ko na sila matulungan. And I can't, I can't blame them na hindi nila ma-afford yung services ko. So, wala akong funds that time. Also, we also have an events place, pero hindi namin siya mapaandar kasi bawal naman magtanggap ng mga visitors dun sa event place. So wala din 'yun. So sobrang stressed out kami that time. Wala kaming source of funds para sa family. Yung wife ko kaka-give birth lang noon. Yung yaya namin nung day na nag-announce na lockdown, biglang umuwi. So, iniwan kami. So, imagine yung stress that time na sobrang walang gumagawa ng, parang hindi ako makahanap ng trabaho kasi kailangan tulungan ko yung wife ko with all the household chores. And it's unfair for my wife kung nandoon lang ako nakatapat doon sa computer, naghahanap ng trabaho, while she cooks, while she feeds the children, and siya rin yung maglilinis ng mga ng mga dishes, di ba? So, it's unfair. So, kailangan tulungan ko siya doon. So, may nag-share sa akin na kailangan I have to make time doon sa pag-client getting ko na activities if I really want to get clients. So what I did was, I woke up 3 hours earlier bago gumising yung mga kids namin. So kailangan gumising ako ng 6 a.m. para maghanap ng trabaho, mag-send ng application, mag-check ng Upwork para sa mga jobs. Tapos, pag 9 a.m. onwards, sa family time na lahat yon. Whatever is parang sobra, kailangan ko lang, maghanap ako ng work doon. So, hindi ko na kailangang pahirapan yung sarili ko na, kailangan ko makahanap ng trabaho. Hindi ko na kailangang mag-i-pressure yung sarili ko. Basta, that 3 hours of time sa morning, kailangan dine-devote ko to client-getting activities. And then the rest of the day, that's for my family. Okay, so mas na-less yung stress ko nun. And yung routine na ganun, nakatulong sobra sa akin dahil hindi na ako overwhelmed, hindi na ako stressed out. And parang mas pinagbibigyan ko yung sarili ko. Hindi ko na pinipressure. And to support lang kung ano yung sinasabi ko sa inyo, I want to share yung sinabi dito ni Rachel Goldman, when people don't have a routine,
or structure to their day, it can cause increased stress and anxiety, as well as overwhelming feelings, lack of concentration, and focus. So, nung time na yon, kailangan ko lagyan ng routine yung ginagawa ko day to day. Kasi ang hirap if sobrang gulo-gulo, yung parang puros impromptu yung ginagawa ko. Pag may nagyaya ng lalabas, susugod ka na lang ng ganon. So, kailangan may schedule. Yon. So, importante na sa Monday, ganito yung gagawin ko. Lahat ng meetings, ganito. Tapos, if meron ako mga accountability groups na kailangan attendan, itong schedule na to, kailangan puntahan ko. Kasi, hindi lang yung family mo yung nagde-depend sa sarili mo, but also the people you're working with, sila din nagde-depend din sa'yo. So, kulang. So, yun yung you need to keep your schedules sacred. Okay, so dahil nakita nyo na yung number 2, ayan, okay. So, yung number 2, don't hire a gigolo. Okay. So, alam niyo ba yung gigolo? Parang konti lang. Gen Z ba to? Yung gigolo, so, syempre para medyo politically correct lang yung gagamitin natin. Ito yung mga tao na gusto ng pera lang. Okay? Parang they're not there for commitment. They're just there for the money. And when I say, syempre, di ba, pag mag-hire ka na someone, you want na hindi lang sila basta-basta. Di ba, parang hindi ka naman pipili ng tao na i-hire mo dyan lang sa tabi-tabi, di ba? You want them to believe in your mission and vision. They must be aligned with your goals in life, di ba? Pati yung values. So, even sa relationship, even sa paghahanap ng partner, kailangan parehas kayo ng goals in life. Kung halimbawa, yung partner mo, partner in life ang gusto niya is magkaroon ng kids. Pero ikaw, ayaw mo pala ng kids. And for sure, sasakit ang ulo ninyo and magkakos ng trouble sa relationship ninyo. So you need to have the same goals in life, the same values, and same mission and vision. Di ba? Okay, sige, mamaya na yan. So yun. Same din with if you want to scale your business, you also need to hire. Agree ba kayo doon? Di ba, kinuwento na kanina ni Aiza, kinuwento na rin kanina ni Junji, na if gusto nilang makip yung sanity nila, kailangan mag-hire sila ng mga tao, di ba? Dahil if they don't, sigurado magkakasakit sila, sasakit ng ulo nila or whatever. So, they have to ipasa nila, i-delegate yung trabaho na yon. But also, sa family life, if you want to do more, kailangan i-delegate nyo din yung roles na ginagawa ninyo sa bahay. So, I want to focus on hiring your household mates. Okay? So kasi there's this belief na if you want quality time for your kids, for your children, you have to spend a lot of time para dun sa mga kids na yon. And actually, I don't believe that. Kasi ginawa na namin yun nung wala kaming yaya and sumakit sobra yung ulo ko. And naniniwala ako na hindi mo naman kailangan matuto maglaba para maging isang good parent. Hindi mo naman kailangan matuto na magluto para maging good parent din. It's nice to have, pero syempre, it's not a requirement to be a good parent, di ba? And sabi nga ni Dr. Melissa Milky,
Ang ina-explain lang niya dito is, yung outcome ng mga anak natin, it really doesn't depend on how much time we're spending with our kids. As long as quality yung binibigay na time natin sa mga kids, that's enough already. And same with fathers. Hindi din importante na sobrang tagal or yung binibigay nating time sa mga kids is sobrang tagal. As long as masaya ka sa ginagawa mo sa pagpe-parent sa mga kids mo, then that's fine already. That's quality time. So you're not a bad parent if you're hiring a yaya to wash all your clothes. You're not a bad parent if you're hiring a yaya to cook your dinner. You're not a bad yaya. Sorry. You're not a bad parent if you let your yaya do the stuff na hindi mo kailangan gawin as a parent, di ba? Okay? Huwag niyo lang pa-breastfeed sa yaya yung di ba? So medyo iba na yun. Okay? So, 1 hour of quality time is greater than 8 hours na buryong ka na sa pag-aalaga ng mga kids. So what I want you to think about right now is, are we really spending quality time when we're with our kids? Or baka naman nagbe-babysit lang tayo? Okay? So, number 3, I want you to forget your why. And I'll explain bakit ito yung nasabi ko. So this is my family. That's my wife. Yung matangkad, that's Hope. Yung sumunod, si Faith. And then there's Love. So wala pa dyan si Miracle kasi hindi pa updated yung yung album namin. So si Love, ito yung nasa kaliwa. If you'll notice, she's our third daughter and meron siyang Down syndrome. So if you're not familiar with Down syndrome, it's a condition wherein they have an extra chromosome. So aside from that, meron din mga conditions yung mga may Down syndrome na defects. Example, sa heart. Sometimes meron silang butas heart. And apparently, Love has 2 holes in her heart. So, nung nalaman namin yon 3 years ago, sobrang devastated kami, syempre. Kasi sabi ba naman ng doctor, we need to operate on her. Kasi if not, pwede siya maging blue, pwede siya mag-collapse. And if naging blue yung lips niya, medyo delikado na kagad yun. So, that became our problem kasi wala kaming funds. And 2019 yon, parang sabi namin, we're praying for a miracle na sana magkaroon kami ng funds o kaya sana mag-close yung holes sa heart niya. Pero dumating yung 2021, kailangan namin mag-decide na we need to operate on her na kasi she's getting bigger. Tapos lumalaki din yung hole sa heart niya. So medyo alarmed kami that time. So nag-decide kami na pa-operate na siya ng September 2021. So on the left side, you can see na ando doon si Heart kasama yung wife ko. And we were talking to her to cheer on her. That was me making face kasi naiyak na ako that time. It was parang siyempre, as a father, tapos panahon pa ng pandemic, you're very scared, worried for your kids. Kasi baka mamaya mahawa. Ayaw kasi namin magkaubo si Love dahil if magkaroon siya ng ubo and she has this hole on her heart, definitely may hirapan siya huminga. Okay. So, sa right side, that was Heart nung naging naoperahan na siya. And thankfully, it was successful.
Yeah, thank you. And that time, sabi ko, si love talaga yung biggest why ko. Kaya, bakit ako pumasok ng freelancing? Bakit ko gusto magkaroon ng premium clients para magkaroon ng funds para maoperahan siya. But now na naoperahan na siya, parang wala na akong why. So, I need to change my focus. I need to change back my focus on my who. So instead of focusing on my why, I need to focus on who. And remind me na pag tinitingnan ko sila, parang bumabalik yung gigil, bumabalik yung gusto mo na, kailangan ko magawa to kasi gusto ko magawa ko to para sa family ko. And that's the reason then why I want to do great with my business. That's the reason then why I want to do well with my coaching so that makatulong din sa ibang mga tao na may kailangan makahanap ng clients. That's the reason why I want to attend networking. That's the reason also why I want to wake up at 5:30 a.m. to meet new people and do business with them. So, ito yung yung mga kasama na naging support group ko, mga taong naging halubilo ko when I'm doing this, all of this, dahil nagagawa ko siya dahil sa mga family ko, dahil sa mga kids ko. And yun. So, meron lang ako challenge siguro sa inyo. Siyempre, my challenge is, don't just roll with the punches of life. We need to be intentional with creating our winning environment, diba? We need to set ourselves up for a win. Okay. So yun yung question ko. Are you intentionally creating your winning environment today? Make sure you're intentional with your make sure you're intentional with what you're doing for your family, for your kids, and for yourself. So again, thank you guys. And see you later sa networking.